na, mga kababayan. Alam nyo ba, kung naalala ninyo, si VP Sara Duterte, di ba pumunta ng Kuwait? Yeah? Di ba pumunta ng Kuwait, mga kababayan, itong si VP Sara? Ang akala ko, nakarating sa akin, wala naman talaga akong time alamin kung ano yung mga sinasabi niya doon. Ang nakarating sa akin ay patungkol sa biryani rice. Yung biryani rice daw, sana ganun daw, kahaba ang 20 pesos na rice ni PBBM. Puro lang ganun. Ngayon mga kababayan, bukod pala sa biryani rice, pinuna pala niya ang education system sa ating bansa. Ang sabi ni Sara, sa ibang bansa daw, computer na ang gamit, nakakapag-imbento na ng robot, nakakagawa na ng spaceship, yung mga estudyante. Sa Pilipinas, hanggang ngayon, ballpen at papel pa rin daw ang gamit. Ito, mga kababayan. Basahin natin. Ito na. Ito po'y galing sa Abante News. Abante News po sa kanilang Facebook page. Ito po, Abante. Sabi dito, mga kababayan, sinabi ni Vice President Sara Duterte na napag-iwanan na ang Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Kumpara sa ibang bansa, aniya, modernisado na raw sa ibang bansa samantalang nanatili pa rin sa papel at lapis ang Pilipinas. Yun ang sabi ni Sara. Actually, mga kababayan, sino ba ang dapat nating sisihin kung bakit nanatiling papel at lapis pa rin ba tayo? Kung naalala nyo po, mga kababayan, ilang libo po na computer set ang hindi dinistribute nung panahon ni Sara. Ilang bilyon po ang nawawala na pera sa DepEd noong si Sara ay sekretary pa sa DepEd. Diba? So ngayon mga kababayan, bakit si Sara sinabi niya na napag-iwanan tayo? Diba? Ilang laptop ang hindi na i-distribute nung panahon na siya ang DepEd Secretary. So ngayon mga kababayan, i-play ko po dito, sana makita po natin na ano nga ba ang nagawa ni Sara bilang DepEd Secretary noong siya ay DepEd Secretary. Ito po. Sana makita natin dito. Ano ang nagawa ni Sara noong DepEd Secretary pa siya. Para malaman natin. Ganun lang naman. So ano nga ba nagawa ni VP Sara? Aba, marami-rami din mga idols. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya... So ganun nagreklamo siya kasi kinakat daw ang mga budget. Ngayon mga kababayan, simula ba nung siya ay itinalaga bilang DepEd Secretary, may nagbago ba? Wala pong nagbago. Bagkus, halos lahat po ng pagiging DepEd Secretary ni Sara, lahat po yun ay may anomalya. Ito po yung isa sa anomalya, mga kababayan. Ito po, Nutriban. DepEd.
Look at that. Sinita ng mga mambabatas So napapansin nyo ba? sa Kamara ang nabisto mga bulok at inaamag ng Nutriban na binili ng Department of Education para sa feeding program nila noong nakaraang taon. Pati mga biniling gatas, delayed ang delivery. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ayan na. Sa pagdinig kahapon sa budget ng Department of Education sa Kamara, inusisa ang nabistong problema ng Commission on Audit sa mga gatas at Nutriban na pinamigay sa feeding program ng ahensya noong 2023. Base sa audit report, 5.69 billion pesos ang inilaang pondo sa programa noong nakaraang taon. Pero marami raw sa biniling pagkain ang nasayang. Yung mga bulok na Nutriban, may amag na Nutriban, o kaya naman may pest or insekto sa Rinig nyo? Yan po ang kadahilanan. Tapos ngayon sisitahin niya na hanggang sa ngayon na pag-iwanan tayo sa ibang bansa, modernisado na. Dito sa Pilipinas, bullpen papel pa rin ang hawak. Eh yung mismong Nutriban pa nga lang, hindi nyo ma-distribute, binulsa nyo na eh. Tapos yung Armed Forces of the Philippines, idadamay nyo pa. Gagawaan nyo ng peking resebo. Tapos ngayon, magpupuna-puna ka dyan sa Kuwait na advance ang mga teknolohiya nila pagdating sa education sa ibang bansa compare sa Pilipinas. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, Sara, hindi mo po pwedeng isisi kay Sonny Angara yan. Bakit? Si Sonny Angara, parang si PBBM lang yan. Kaya nagkandalitsi-litsi ang Pilipinas ngayon, pati ang DepEd. Kasi nung ang tatay mo ang presidente, napakaraming dumi na iniwan niya. Napakaraming basura na naipit na bulok sa kanal na nililinis ni Marcos. Isa na dyan yung korupsyon, yung pogo, yung gambling, yung isabong at krimen. Yan po lahat ay dumi ng tatay mo. Kaya nagkandalit-silitsi ang Pilipinas, paano ba tayo mag-i-improve kung ang sinunod ni Marcos ay 14 trilyon na utang? Diba? Paano mag-improve yung ating bansa kung pag-upo ni Marcos, walang pera? Diba? Ang expectation ng lahat, si Marcos Jr. katulad sa tatay niya. Paano niya magawing katulad ang kanyang tatay kung ang utang na iniwan ni Digong ay 14 trilyon? Ngayon, kung gusto ni PBBM pagandahin lahat ng kalsada, transportasyon, paliparan, at paralan, paano mo ipabago yan kung wala namang pera? Paano mo masasabing unlad kung wala namang pera kasi mas unahin mong bayaran yung utang bago ka makautang ulit? Diba? Tapos ngayon sisihin mo ang education system sa ating bansa. Pagdating naman ngayon kay Sonny Angara, paano pagandahin ang education system ng ating bansa kung ikaw mismo na nauna dyan, palpak? Ilang mga ghost student na iniwan mo? Tumatanggap yung mga schools, universities, at mga public schools ng scholars na milyon-milyon ang halaga, samantalang peke naman ang pangalan ng mga estudyante. Kanino ba yon? Di ba sa'yo? Yung mga Nutriban na bulok-bulok na mga pang-feeding program. Kanino ba yon? Di ba sa'yo? Yung mga pondo ng COA na hindi maipaliwanag kung saan ginastos yung bilyon, almost 12 billion na pera. Di ba sa'yo nang galing? Kaya ka nga inimbestigahan sa confidential fund ngayon not only for office of the Vice President but also from the DepEd. Tapos sisihin mo, babaratin mo, ang tawag doon, bubuklatin mo, na pag-iwanan tayo sa Pilipinas. Kung hindi ba naman dahil sa kabulastugan ninyo, kaya nga, minsan mga kababayan, tayo mga butante, mapag-isip-isip na tayo. Bakit? Mahirap bumuto ng politiko na kaapelyido lang ang tatay, ang nanay, or kapinsan nung dating mga politiko. Kasi uupo lang yan dahil sa pangalan.
Hindi yan uupo para sa bayan. Katulad ngayon, tatakbong presidente si Sara sa 2028. Ano bang gagawin niya para maging presidente? Para ba sa tao? Hindi. Para maghigante sa nangyari sa pamilya nila. Iyon ang real talk. Pag si Sara naging presidente, unang gawin, pauwiin si Digong. Pag si Sara naging presidente, pangalawa, palayain lahat ng kaibigan nilang nakakulong. Pangatlo, ibalik ang pogo. Ibalik ang sabong. Lugmok ang ekonomiya. May mga Pilipino bang aasa para bubago ang buhay nila? Wala. Wala. Bukod doon, maraming magwiwilga. Walang improvement sa totoo lang mga kababayan. Sa ngayon po, kahit hindi nyo na, kahit hindi nyo na imaginein, kahit sabihin nyo na lang, anong future kung si Sara ang maging presidente? Wala po. Wala. Ngayon pa nga lang ng vice president siya, puro lang gala. Paano pag naging presidente niya? Baka, naku po, makaraw-araw nag-iikot yan. Diyos ko, wala kang asahan sa mga yan. Kaya sabi ko sa inyo, kung makapagpuna, akala mo, perfecto. Diba? Kanino bang kasalanan kung bakit napag-iwanan yung ating educational system na ang ibang bansa computerized na, nakaimbento na ng robot, nakaimbento na ng spaceship, nakaimbento na ng sasakyan. Bakit sa Pilipinas, ballpen at lapis at papel pa rin ang hawak? Kasi dahil din po sa mga namuno na katulad niya na walang ibang ginawa kundi magnakaw. Yun ang totoo. Alam niyo, minsan mga Duterte, wag na kayo magsalita. Babalik lang sa inyo. Katulad dito, mga kababayan, sa sunod. Ano nga ba yung sunod? Ito mga kababayan.